May text na si Attorney Makalintal sa atin at sasabi niya, hindi na pala bago yung pag-recuse o pag-inhibit o hindi pagtugon o pag-aabogado ng OSG sa gobyerno. Ay, yung pinag-usapan natin kanina. Okay, sige. Maganda balikan natin yan. Sa petition for habeas corpus ng mga anak ng dating Pangulo doon sa Korte Suprema. Eh sabi niya, marami na raw kaso in the past, sabi ni Attorney Mac, na hindi nag-abogado ang OSG sa ahensya ng gobyerno. So hindi na siya bago. Marami ho kasi, ang ating pagkakaunawa, basta't usapin ng gobyerno, pagtatanggol sa korte, automatic OSG. OSG. Namimili din ho siyempre yan ng kaso. Dahil hindi naman lahat pwedeng sagutin ng OSG. Meron pong ibang ahensya ng lalo na yung mga concerned agencies ng government. Sila po pinagpapaliwanag naman po talaga dyan. Yes. Ang hindi nga lang talagang maganda sa development ng mga pangyayaring yan ay yung pahayag na kung dahil sa pangyayari yan, mawawalan tiwala sa akin ng Pangulo, di alisin ako dito. Oo. Bakit mo pa tatanungin kung anong desisyon ng Pangulo? Kung sa tingin mo, hindi na narapat, di mag-resign ka na. Hindi sa akin naman, siguro hindi naman kikilo si Solgen na hindi alam ng Malacanang. Dahil siyempre, responded ang mga ahensya ng gobyerno doon sa petition for habeas corpus So kung anong decision ng OSG na mag-recuse o itutuloy ang pag-aabogado sa gobyerno, alam ng Malacanang yun. So ang hindi ko lang maintindihan, bakit nagkakaroon ng issue ngayon sa pagitan ng OSG at Palasyo? May punto rin naman si Attorney Claire Castro. Ang problema rin naman kasi sa ilang mga opisyal ng gobyerno, pag medyo may palpak na, hihintayin pa yung magiging action yung I serve at the pleasure of the president. Tama rin naman yun. Kung sa tingin mo pabigat ka na, wag mo nang hintayin. Kaya nga lang, medyo parang hindi umaakma sa usaping ito, lalo-talo na usaping legal and kung kakausapin nila mga abogado, may katwiran din naman yung Solgen sa isang usapin na hindi naman talaga natin dapat kinikilala. In this case, yung ICC. Kung magsasagot yan ng ICC, in a way, parang, teka muna. Akala ko ba't ka nakikialam, ba't ka sumasali? Kaya lang yung puntong yan, Orly, ang tinitwist ng iba ngayon. So parang pinaglalaban yung gobyerno at saka yung ehekutibo at saka OSG. Diba? Na hindi naman po dapat. Pero kung titingnan mo yung legal track nung argumento ng OSG, may katwiran naman siya Alam mo itong usaping ito, sabi nga niba, huwag nyo na pag-usapan yan dahil sa wikang English, the train has left the station. Ibig sabihin, academic kung written habeas corpus, ando doon na sa Netherlands yan Mas maganda siguro kung usapin natin yung ating amicus double B. Yan. Sige, game. Amicus curiae, friend of the court. Kay si Attorney Domingo Cayosa, isang constitutional law expert at dating Pangulo po ng IBP. Attorney Cayosa, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo si Weng. And Orly po ito sa DCWB Radio at TV pa. Morning po. Good morning, Weng and Orly. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong programa. Wala namang masama kung nag-recuse ang OSG sa writ of habeas corpus petition ng mga anak ng dating Pangulo, Attorney Cayosa. Well, wala naman ho. At isang honorable gesture ho naman yan sapagkat kung sa tingin nila hindi nila kayang depensahan yung posisyon ng gobyerno dito sa mga kasong ito o kaya may conflict of interest o magkaiba ang kanilang pananaw, that is the honorable thing to do. Na magsabi ka para alam ng mga dinirepresent mo kasi mahirap naman kung half-hearted ang iyong depensa kasama mo sa gobyerno yung dinedepensahan mo. Kine-question nila yung kanilang mga legalidad. Yung legalidad ng kanilang gawain. Ang trabaho ng OSG ipagtanggol yung mga nasa gobyerno, mga opisyal ng gobyerno. Pero sa ganitong pagkakataon na nag-recuse ang OSG, Attorney Cayosa, tama po na yung Department of Justice ang kumatawan sa pamahalaan dun sa Korte Suprema? Pwede ho naman. Hindi naman exclusive yung trabaho ng OSG. So, siguro sa tingin nila, hindi nila kaya. We don't know the real reasons, no? But yun yung kanilang linagay doon sa kanilang petition. At naintindihan din natin ang pinanggagalingan ni Solicitor General Maynard Guevara kasi nung panahon ni President Duterte, siya ang Department of Justice Secretary. Hindi ba kaya pumasok ang ICC sa bansa natin? Kaya lang naman pumasok yan kasi nakumbinsi sila na the government was unable or unwilling
to investigate and prosecute yung may kagagawan ng mga extrajudicial killings sa drug war. So, Siya ho yung DOJ secretary noon. So he was one of the key players. So siyempre, ang pipilit pa rin na, hindi, kaya namin dito. Sa katunayan, di ba, nag-request pa tayo ng i-hold muna yung investigation kasi kaya naman ng gobyerno ng panagutin yung mga nagkasala dyan. Binigyan tayo ng, I think, over a year. Oo. In-hold nila, wala namang nangyari. Sobrang kakunti naman yung na-investigan at nakasuhan sa libo-libong pinatay sa drug war. So, kaya naintindihan din natin yung conflict within himself kasi he was wearing another hat at that time. Correct. So, maliban pala doon sa ano ba yan, parang dahilan, Attorney Cayosa, na hindi na nga tayo dapat sumasagot dyan kasi nga wala na tayo sa jurisdiction ng ICC, meron siyang parang personal conflict of interest dito. Well, I'm not prepared to say conflict of interest. Siya ang makakapagsabi dyan. Opo. Diba, meron pa rin isa na doon sa kabilang panig si Attorney Miguel Diaz, dating Executive Secretary, at magkasama yan dati ng matagal sa kanilang law firm. So baka ito, personal ito. No? Yes, oo. Now, yung sinasabi niya na kumalas na tayo, walang jurisdiction, yan din naman ang posisyon ng gobyerno hanggang ngayon. Totoo po. Pero ito namang mga issue ngayon, yung habeas corpus, yung certiorari, ang issue ngayon yung tama ba na pag-aresto sa dating presidente ng Pilipinas. Pwede namang may mga ibang batas naman pinagbabatayan, hindi lang yung jurisdiction ng ICC. As a matter of fact, itong mga petition na ito wala sa ICC, nasa Supreme Court. So, you know, from a lawyer's point of view, there are many other laws that you can cite to defend and justify the action of yung mga nahabla ngayon na tama yung kanilang pag-aresto. But the jurisdiction of ISIS is just one of those. So yung hindi naman necessarily conflict with the position of government, yung sinasabi nila na walang jurisdiction ng ICC. Yan din ang sinasabi ng Malacanang Pero ibang usapin ito pag-aresto. Okay, anyway, Attorney, kami nagpapasalamat muli sa binigyan ng pagkakataon sa ilang mga issue pa siguro. Yan yung makumusta at matawagan po muli namin kayo dahil habang magtatagal ang usaping ito talaga mas marami tayong... Kailangan namin ng legal expert, Attorney. Magawing pag-uusap o discussion dito, Attorney. Thank you po sa inyong input. Salamat po, sir. Thank you, Attorney. Okay, bye-bye. Good morning, Attorney sir. Domingo kayo sa constitutional law expert. Mga kapuso, inyo po napakinggan. Magbabalik